Mainit na sinimula ng TNT ang Game 2 matapos agad magpakawala ng 7-0 run laban sa Barangay Ginebra. Sa 8:38 mark ng unang yugto, tinawagan si Brandon Ganuelas Rosser ng offensive foul habang nakikipagposte kay RJ Abarientos. Hindi nagustuhan ni Rosser ang tawag ng referee at agad itong nagreklamo, dahilan para patawan siya ng technical foul. Nakuha naman ni Justin Brownlee ang unang field goal ng Ginebra sa natitirang 7 minuto ng quarter matapos ang isang layup, ngunit nanatiling hirap ang Gene Kings na makahanap ng ritmo sa opensa. Nagpatuloy ang matinding depensahan na magkabilang kupunan hanggang sa magpakawala si Heading ng isang tres sa 5:51 mark na agad sinundan ng basket ni Ganuelas Rosser. Dahil dito, napilitan tumawag ng timeout si Coach Tim Cone habang patuloy na naghahanap ng sagot ang Ginebra sa depensa ng TNT. Kapansin-pansin ang maalit na simula ng Gene Kings dahil halos walang pumapasok sa kanilang mga tira bunsod ng agresibong depensa ng tropang 5G. Lalong lumaki ang lamang ng TNT na magtala sina Makolo at Calvin Oftana ng sunod-sunod na puntos kabilang isang fadeaway jumper sa 2:49 mark para itaas ang kalamangan sa 20-8. Muli tuloy na patawag ng timeout ang Ginebra. Mainit ang naging simula ni Makolo, nagtapos ng 8 puntos sa unang quarter habang tuluyang kinontrol ng TNT ang yugto at nagtapos ito sa score na 27-12 pabor sa tropang 5G. Pagpasok ng ikalawang quarter, tila hindi pa rin mahanap ng Ginebra ang kanilang opensa. Patuloy silang nahirapang magpasok ng tira at tila wala pang malinaw na sagot kung paano babasagin ang depensa ng TNT. Sa 9:52 mark, nagkaroon ng tensyon sa loob ng court matapos ang isang uncalled foul labang kay RJ Abarientos habang dinedepensahan siya ni Williams. Makalipas ang isang minuto, nagparamdam naman si veteran guard Jason Castro sa kanyang trademark na opensa upang palawakin pa ang abante ng TNT sa 32-16. Sinubukang buhay ni Justin Brownlee ang kampanya ng Ginebra sa pamamagitan ng isang jumper sa 8:21 mark, ngunit nananatiling mataas ang kumpiyansa ng TNT sa magkabilang dulo ng court. Sa 7:16 mark, nagbigay ng pag-asa si RJ Abarientos matapos kumpletuhin ang isang end-one play kung saan napasabit pa niya sa foul ang kanyang idolong si Jason Castro. Kasunod nito, isang matinding block ang ipinakita ni Brownlee laban kay Makolo. Isang depensang tila nagbigay ng kaunting enerhiya at momentum sa panig ng Gene Kings. Naging sorpresang sandata rin para sa Ginebra si Torres mula sa bench matapos magpakawala ng isang tres at sinundan pa ito ng isang mabilis na layup na nagbigay ng dagdag na puntos para sa kanilang kupunan. Gayunpaman, nananatiling kontrolado ng TNT ang laban dahil sa patuloy na pag-init ng kamay ni Calvin Oftana na walang takot na nagpapasok ng mga mahihirap at malalayong tira. Bago matapos ang first half, nagpakawala si RJ Abarientos ng isang 3-pointer upang bahagyang palitin ang kalamangan ng TNT. Ngunit sa pagtatapos ng ikalawang quarter, hawak pa rin ng tropang 5G ang malaking bentahe, 48-33 laban sa Barangay Ginebra. Sa pagsisimula ng third quarter, pilit na binubura ng Barangay Ginebra ang malaking kalamangan ng TNT tropang 5G na kanilang itinayo sa unang dalawang yugto ng laro. Ngunit agad na nagparamdam si Calvin Oftana na nagpakawala ng isang 3-pointer at sinundan pa ito ng isang magandang up and under move, patunay na nananatiling mainit ang kanyang opensa mula pa noong unang quarter. Nagbigay naman ng buhay sa Ginebra si RJ Abarientos matapos ang isang magandang steal na nauwi sa basket ni Scottie Thompson, na bahagyang nagbawas sa lamang ng TNT. Sa mga sandaling iyon, tila si Abarientos ang pangunahing sandigan ng Gene Kings sa opensa dahil sa kanyang sunod-sunod na puntos. Gayunpaman, nananatiling kulang ang produksyon ng Ginebra upang tuluyang makalapit sa TNT. Sa pagtatapos ng third quarter, hawak pa rin ng tropang 5G ang komportableng abante sa 78-59 bago pumasok ang fourth quarter. Pagpasok ng fourth quarter, tila wala pa ring sagot ang Ginebra sa mainit na kamay ni Oftana. Gayunpaman, hindi sumuko ang Gene Kings at patuloy na kumayod upang makabalik sa laban. Maging si Isaac Go na isa sa mga magic bunot ni Coach Tim Cone ay sinubukang magbigay ng mahalagang kontribusyon.
Ngunit muling nagpakilala si Roger Pugoy sa huling yugto ng kanyang maipasok ang isang napakahalagang 3-pointer habang paubos na ang oras sa shot clock. Pagsapit ng 6:56 mark, patuloy pa rin humahabol ang Hinebra ngunit kapansing-pansin na ang puntos ay nanggagaling na rin sa kanilang bench players at hindi lamang sa kanilang mga pangunahing scorer. Nagkaroon pa ng huling pag-asa ang Gin Kings nang maibaba nilang agwat sa 6 na puntos sa nalalabing 1:33, ngunit naging sapat ang malaking kalamangan na naipundar ng TNT upang mapanatili ang kontrol sa laro. Sa huli, nagtapos ang laban sa score ng 101-94 at matagumpay at nakabawi ang TNT Tropang 5G upang itabla ang serye sa 1-1 sa PBA Season 50 Finals. Para maging updated sa mga sports news and events, basketball, boxing, esports at kung ano paman, huwag kalimutang i-follow ang Sports Balita International sa ating Facebook at YouTube page para laging updated sa mundo ng palakasan.